Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jim. Walang eksaktong taon. Buki rin ng panay kapis. Ayon kay Jim, maski siya noong una ay hindi din makapaniwala sa mga aswang. Dahil para sa kanya, kasama ng nailibing ang mga nilalang na ito kasabay ng kasaysayan. Hindi namang kailan nalikas sa kultura ng mga Pilipino ang paniniwala sa mga aswang. Kaya naman sinakyan yon ng mga dayuhan upang mapalitaw ang mga rebelde na magtatago sa kabukiran. Naging matunog ito at sa katunayan, maging sa Luzon ay nangyari din ang pananakot ng mga banyaga sa pamamagitan lamang ng pagpapakalat ng hindi totoong balita na may namatay dahil sa kagagawa ng halimaw. Pero lingid sa kalaman ng mga Pilipino, natanim lamang yun ng mga banyaga. Ngunit nagbago ang lahat nang marinig niya ang kwento tungkol sa mga nilalang. Mula mismo sa lola, natawagin na lang natin sa pangalang Delita. Noong pagkadalaga pa. Ayaw pa rin sanang maniwala ni Jim. Ngunit napakadetalyado ng pagkakakwento ni Lola Delita. May naiwan pa mismong bakas sa kanya mula sa aswang. Ayon pa sa matanda, nagkaroon din siya ng kaibigan na kakaibang nilalang. May naganap doon na patayan sa kabundukan ng Panay. Ngunit hindi naman inaaswang at nilooban lamang. Kapitbahay mismo ni Lola Delita. Maraming nagtataka kung bakit napagkadiskitahan ang nasabing pamilya. Wala naman silang naitatagong yaman. At sa katunayan, kagaya lamang sila ng mga karaniwang naninirahan sa lugar na isang kahig isang tuka. 4 ang miyembro ng pamilyang yun. Nanay, tatay, anak na lalaki at ang namatay na kaibigan ni Lola Delita. Natawagin na lang natin sa pangalang Loren. Habang nagkakagulo, natunghaya ni Delita ang mga labing nagkalat sa loob at labas ng katabing bahay. Mga hiyawan, iyakan, ungal at palahaw ang tanging maririnig sa buong paligid. Galing ito sa mga kamag-anak na mga namatay. Kagad naman nilang niligpit at sinaayos ang mga labi. Hindi naman naimbestigahan ng mga otoridad ang lugar dahil malayo ito sa kabiasnan. Kesa matuyo ang mga bangkay ay ginawa na lamang ang mga labi ng kabaong. Isa sa mga kaanak nila Loren ang naging kapansin-pansinang reaksyon. Walang emosyon. Seryoso lang at nakatayo sa gilid ng labi ni Loren. Yung iba ay mahahalatang naghihinagpis dahil sa pamamaga ng mga mata at pagbagsak ng muka na tila puyat na puyat. Tawagin na lang natin ang kaanak nila na matandang babae sa pangalang Itang. Sa katunayan, tumulong ito sa mga gastusin at sa pagpapagawa ng mga kabaong, maging sa ilang kailangan ng mag-anak. 2 gabi ang magiging lamay bago ang araw ng libing. Sinabi ni Itang na ipagpaliban muna ang pagpapalibing kay Loren. Nais nitong doon mamalagi ang labi ng dalaga sa mismong tahanan. Upang kahit papano, makasama niya sa huling sandali ang apo. 3 araw nang namamalagi ang bangkay ni Loren sa tahanan ni Itang. Siya na ang bahala sa medisina para hindi ito mangamoy. Wala ni isa ang nagbigay ng komento sapagkat malaki ang naitulong ng matanda. Nararapat lamang na magkaroon siya ng karapatan sa mga labi, lalo na't kapatid ito ng lola ni Loren. Mabilis na lumipas ang mga araw.
Inihatid na nila sa huling hantungan ang 3 labi maliban sa dalagang si Loren. Laking pagtataka lamang noon dahil sinabi ng matanda na hating gabi ihahatid sa bahay ang bangkay. Dito na nagbigay opinyon ang mga tao sa lugar. Sino ba namang nasa matinong pag-iisip na magdadala ng kabaong papunta sa tahanan ng matanda ng ganong oras? Habang ang tatay naman ni Delita, sinabi niyang bakit hindi na lamang ipagpabukas. Nang sa ganon maliwanag ang daan at hindi na sila mahirapan. Napatango naman ang mga tao at mga kaanak bilang pagtugon sa ama ni Delita. Dagdag pa ng iba. Sinabi na baka mapagkamalan silang magnanakaw ng labi o hindi naman kaya aswang. O kaya na may katakutan sila kung sakaling may makakitang ibang residente. Yung oras kasi na yon ay ang pagitan ng araw at gabi. Yon ang akbang sandali sa pagtatawid ng mga bagay-bagay. Kagaya ng pagtawid ng kamay ng orasan. May sinusunod akong pamahiin at dapat tuparin upang hindi humantong sa kamalasan. Kung ayaw ninyo, ayos lang naman. Pero sinabi ko sa inyo, dapat bigyan pa rin natin ng respeto ang mga labi. Wika ni Aling Itang. Ito ang unang beses na narinig ni Delita ang boses ng matanda. Sobrang kalmado. Maayos ang pagsasalaysay. Masasabi mo na talagang mahirap tanggihan. Kaya naman, ilan sa mga taong naroon ay nagboluntaryo na. Ngunit mahahalata naman sa iba na negatibo pa rin ang kanilang reaksyon. Kasama ang tatay ni Delita sa nagboluntaryo bilang respeto sa mga namatay na kapitbahay. Nang marating ng grupo ng tatay ni Delita ang lugar, wala namang tao, pero bukas ang pinto. May hinandang espasyo para paglagyan ng kabaong. Iba ang aura ng paligid. Nakakatakot. Napakaraming iba't ibang nakakakilabot na santo ang nakalagay sa bawat sulok ng tahanan. Puro luma at meron pang tila hinalaw ang itsura sa demonyo. Nagantay sila hanggang mag-umaga kung sakaling dumating si Itang. Ngunit wala naman ito doon. Kaya naman napagpasyahan na lamang nilang umuwi. Habang si Delita naman, dahil kaibigan niya si Loren, bumisita din sa nasabing bahay ngunit sa pagkakataong yon, nakita niya si Itang at kagad namang binati ang dalaga. Niyaya ng matanda ang dalagang magkape. Ngunit tinanggihan ni Delita ang alok ni Itang. Nagtataka ang dalaga sapagkat nakasarado ang kabaong at may nakataling itim na tela. Telang nilagyan ng kung anong likido na may kakaibang baho. Nakakasulasok. Nanunuot ito sa ilong ni Delita at amoy ng nabubulok na laman. Isang palapag lamang ang bahay ni Itang. May isang silid at may sala na kulob ang amoy. Tila mga damit na binabad sa tubig at napanis. Walang katao-tao sa lugar maliban sa kanilang dalawa. Natanong pa ni Delita kung bakit nakasara ang kabaong. Kagad namang tumugon si Itang na hindi pa dumadating ang maglalagay ng medisina sa labi kaya nangamoy. Napapaisip noon si Delita kung bakit gano'n na lamang ang simpatya ni Itang sa labi ni Loren. Para bang may matinding obsesyon at kinakailangan pang paglamayan sa loob mismo ng tahanan. Ang masaklap, wala namang ibang tao roon. Habang nakaupo si Delita sa gilid ng pinto, nakatitig lamang siya kay Itang. Sinadya niyang pumosisyon malapit sa pinto para kahit papano ay maiwasan ang amoy doon sa loob. Habang si Itang naman, nakayuko at may hawak na bote na singlaki ng garapa. Kulay itim na hinahapuhap pa ng matanda. Nang sumapit ang tanghali,
Napili ni Delita na magpaalam na uuwi muna at sinabing nagugutom na siya. Pero biglang nagsalita ang matanda. Nako, pasensya na't hindi na ako naghanda. Pamahiin ito na nakasanayan ko kapag may lamay. Pero kung gusto mo, may maluluto naman dyan sa kusina. Ikaw na ang mag-asikaso, iha ha. Huwag ka lamang umuwi at wala akong kasama. Wika ni Itang. Medyo nagdadalawang isip noon si Delita. Naninibago siya sa lugar at hindi ito sanay. Kasabay nun, nakaramdam din ng takot ang dalaga dahil yung mga tingin ni Itang sobrang lagkit na tila may kakaibang pahiwatig. Tinanggihan ni Delita ang alok ni Itang. Pero bigla na lamang sumimangot ang mukha ng matanda. Nakatingin sa kusina na tila naguhudyat kay Delita na sundin ang sinasabi. Bigyan mong respeto ang may bahay. Bigyan mo ng respeto ang lamay. Sigaw ng matanda. Napatayo ang balahibo ni Delita. Tumayo ang matanda habang nakaduro sa kanya at nanginginig ang mga daliri. Napilitan si Delitang sundin ang sinabi ng matanda. Pumunta siya sa kusina. Kinalaykay ang mga lagayang sinasabi ni Itang na maluluto. Pagkabukas niya sa isang bayong, napatakip ng ilong ang dalaga nang sumambulat sa kanya ang kakaibang karne. Manilaw-nilaw, malansa ang amoy at may likido na mukhang nana. Narinig niya ang sinabi ni Itang na yon ang lutuin. Ngunit ang pinagtataka ni Delita, paano nalaman ng matanda ang hawak niyang bayong? Nasa sala si Itang at hindi naman makikita ang kusina mula doon. Nawala ang gutom ni Delita. Bumalik ang dalaga sa sala at sinabing hindi na lang siya kakain. Sa halip, sasamahan na lamang si Itang pero uuwi na siya mamayang gabi. Kumikirot na ang tiyan ni Delita ng mga oras na yon. Ngunit tinitiis lang niya dahil sa sobrang takot sa matanda. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, lumabas ng bahay si Itang. Pumunta sa likod kung nasaan may kubo at pumasok sa loob. Ngunit bago isara ang pinto, sinilip pa nito si Delita ng kahina-hinala. Hinayaan lang naman yon ng dalaga. Hanggang sa nabagot si Delita dahil sa tagal hanggang sa inabot ng takip-silim. Pero hindi pa lumalabas doon sa kubo si Itang. Dito na nakaramdam ng inis si Delita at kagad na pinuntahan ng matanda. Kinatok niya ang pinto ngunit wala namang tumutugon. Mas lalo niya itong nilakasan hanggang sa nababanas at binuksan na ng tuluyan ang pintuan. Pumasok siya sa loob ngunit halos maihisa sa lawal si Delita sa bumungad sa kanya. Naroon si Loren. Nakatali ang leeg habang umiiyak. Hindi nakapagsalita si Delita nang makita ang dapat patay ng kaibigan. Ngunit sa pagkakataong yun, buhay na buhay ito at nasa mismong harapan. Suot-suot pa ni Loren ang bestidang puti sa lamay. Nakita mismo ni Delita na wala na ang mga pasa ni Loren sa kamay, maging sa ibang bahagi ng katawan. Tuyo na din ang mga sugat at laslas sa leeg na tila walang nangyari. Wala doon si Itang. Nilibot niya ang tingin sa lahat ng silid ng kubo, sa ilalim ng brandilya, katre at maging sa kisame na may lantay ng kawayan. Pero wala talaga si Itang maliban kay Loren. Binalot ng takot ang buong katawan ni Delita. Gusto niya sanang isipin na guni-guni lamang ang lahat. Pero naririnig niya ang pag-ikbi ni Loren. Sa katunayan, naaalog pa ang kubo sa tuwing gagalaw ang dalaga dahil sa pagkatali ng leeg nito sa haligi. Hanggang sa humarap si Loren. Buhay na buhay ang mga mata nito pero lumuluha ng dugo.
Bumuka ang bibig at biglang nagpupumiglas na tila susunggaban si Delita. Nakagat sa kamay ang dalaga dahil iniharang niya ito. Mabuti na lamang ay kagad siyang nakatras. Sumampa sa dingding. Inilayo ang sarili para hindi maabot ni Loren. Pagtingin niya sa kamay, malalim ang sugat na natamo ni Delita. Habang ang bibig naman ni Loren, nagdudugo ito at nakausli ang matutulis ng ngipin. Loren, teka, huwag kang lumapit. Aray, aswang, huwag kang lalapit pakiusap. Wika ni Delita. Hindi naman makakalabas si Loren dahil doon mismo ito nakatali sa pinto. Malaking pagsisisi tuloy noon ni Delita kung bakit pa siya tuluyang pumasok sa loob. Hanggang sa kumalma bigla si Loren at tinitigan ng maigi si Delita. Tila baliw. Gumigewang ang leeg at kinikilala siyang maigi. Hanggang sa umiyak si Loren at sinabing papatayin niya ang mga taong pumatay sa pamilya at sa kanya. Dito medyo gumaan ang pakiramdam ni Delita. Pero malaking katanungan pa rin sa isipan kung paano muling nabuhay ang kaibigan. Hanggang sa bigla na lang dumating si Itang. Napanganga ang dalaga dahil nanilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ngunit, Sabi sa akin ni Loren, kasundo ka niya at matalik na kaibigan. Nabigla lang siguro sa pagpasok mo, kaya ayan tuloy. Siya din ang dahilan kung bakit ginusto kong manatili ka muna. Pasensya ka na kanina. Karne talaga yon ng baka para pakain ko sa kanya. wika ni Itang. Anong ginawa mo sa kanya? Demonyo ka. Ginawa mo siyang halimaw. Mangkukulam. Isang hukluban. Wika ni Delita. Walang hustisya sa pagkamatay niya. Bukod dyan, pinaboy ang katawan niya bago binawian ng buhay. Masasabi kong masakit din para sa akin ang nangyari. Siya lamang ang makakakilala sa mga salarin, iha. Nilipat ko sa kanya ang pagiging aswang ko ng mas maaga. Hindi magtatagal. Mamamatay na ako at ang katawan ko ay ipapalit sa kabaong niya para ilibing. Mabubuhay siya sa pagtatago ng katauhan gamit ang figura ko. Sa ngayon, amaranhig ang maaaring itawag sa kanya. Kahit kailan, walang buhay ang maaaring ibalik maliban na lang sa kapangyarihan ng amang may likha. O hindi naman kaya, sa demonyo. Wala na siyang kaluluwa, kaya isa na siyang amaranhig. Dagdag ni Itang. Napaupo si Delita sa papag. Hindi siya nakapagsalita maliban sa pagkatakot kasabay ng pagkabagabag. Matapos noon sinabihan siya ni Itang na pansamantala munang bantayan si Loren. Bukas, magiging maayos na ang kaibigan. Ngunit ang kapalit nito ay ang kanyang kamatayan. Umalis muli si Itang. Umiyak ito at sinabing hanggang sa huling sandali. Mahal na mahal niya ang apong si Loren. Dahil kalmado na ang kaibigan, minabuti niyang manatili kahit natatakot. Gabi ng mga oras na yon, bumalik si Itang at naghatid ng makakain para kay Loren at Delita. Pero umalis din kagad. Tinapay ang kay Delita, habang kay Loren naman ay hilaw na karne na kagad namang nilantakan ng kaibigan. Nag-usap sila ni Loren. Binanggit nito ang buong istorya tungkol sa pagkamatay ng buong pamilya. Kilala ni Loren ang mga yon. Isa doon ay manliligaw niya pero dahil lasing ang mga ito, tinanggihan ng tatay ni Loren. Kaso humantong sa alitan at meron pala silang dalang patalim. Huling pinatay ng mga kalalakihan si Loren. Salitan siyang ginahasa bago sinakal at namatay.
Habang nagaganap ang pagpatay sa kanya, ninakawan din sila ng mga ito. Habang nagsasalita si Loren, narinig ni Delita ang boses ni Itang sa bahay kasabay ng pagkalampag ng kung anong bagay. Sigaw na tila nasaktan. Ngunit dahil hindi naman sigurado si Delita, pinabayaan niya lamang ito. Hanggang sa unti-unting nawawala yung boses ni Itang, kasabay ng biglaang pagwala ni Loren. Pumuti ang mga mata at sobrang lakas. Nagpapalit-palit ng figura si Loren. Nagmumukhang si Itang at bumabalik sa normal. Sa pagkakataong yun, alam na ni Delita na wala na si Itang. At dahil sa pagwawala, tuluyang naputol ang nakataling lubid sa leeg ni Loren. Akala pa noon Delita ay kakainin siya nito. Tinitigan siyang maigi ng kaibigan at pagkatapos, lumabas doon sa kubo. Sobrang bilis ni Loren. Napansin din ni Delita ang paghaba ng mga kamay ng kaibigan. Biglang umunat at matigas tignan. Hindi na lumabas si Delita sa kubo. Pinili niyang manatili hanggang umaga dahil sa takot. Nakatulog na lamang si Delita at nilagnat dahil sa sugat sa kamay at takot. Pagkagising ng umaga, kinaya naman ni Delitang igalaw ang katawan. Pagpunta niya sa bahay ni Itang, wala na doon ang kabaong. Nakita niya si Loren. Nakaupo sa gilid ng pinto papunta sa silid. Nakatulala lamang ito at tila malalim ang iniisip. Normal naman ang itsura pero halatang napakadumi ng kamay. Pinili niyang manahimik na lamang at sinenyasan si Loren na uuwi na siya. Delita, huwag mong ipagsasabi ang mga nakita mo. Nga pala, nag-usap kami ni Itang. Pagkatapos niyang mamatay, kailangan niyang mailibing kagad. Hirap akong tanggapin ang sarili ko. Nabuhay ako sa masaklap na paraan, pero nabuhay naman ako na isang aswang. Sa oras na mabalitaan mo ang pagkamatay ng ilan sa mga kapitbahay sa lugar natin, isipin mo na lang na sila ang salarin sa pagkamatay ko. Maraming salamat, kaibigan. Wika ni Loren. Hindi na nagsalita pa si Delita. Kaagad itong umuwi at pagkarating sa tahanan, wala siyang pinagsabihan ng kahit sino ng mga natunghayan. Maging sa mga magulang at kamag-anak. Sinarili lang yon ni Delita dahil sa takot na sa oras na sabihin niya ang mga nakita, maaaring siya ang patayin ni Loren. Hindi na niya muli pang nakita ang kaibigan. Pero paminsan-minsan, nakikita niya si Itang. Alam niyang ito si Loren na nagpapanggap lamang. Hanggang sa may 4 na taong magkakasunod na namatay at kilala ito ni Delita. Masaklap ang sinapit ng mga yun. Tila karneng nagkawatak-watak. Putol ang ulo. Bukas ang dibdib at ang iba ay naputulan ng ari. Walang kaalam-alam ang karamihan noon na si Loren ang pumapatay sa lugar. At kailanman, hindi na nalimutan ni Delita ang nangyari. Ang pagkamatay ng pamilya ni Loren at maging ang kanyang pagiging amaranhig. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Elsa. Taong 1992. Probinsya ng Romblon. Lumaki si Elsa sa mahirap na pamilya. Kumbaga isang kahig, isang tuka ang kanilang pamumuhay. Nag-iisa lamang siyang itinataguyod ng inang si Jackie at umaasa lang din ito sa tulong ng kuya niyang albularyo. Nang dahil sa kinagis ng buhay, nangarap si Elsa na makaahon sa hirap at magkaroon ng magandang buhay.
Kapag ako nasa tamang edad na, hahanap ako ng lalaking mayaman, yung mag-aalis sa akin sa impyernong buhay na to. Wika ni Elsa sa sarili. Nagulat naman si Nanay Jackie sa sinabi ng anak. Kaya naman kagad niya itong pinagsabihan. Hoy anak, alam ko naman na mahirap tayo. Pero wag mo naman sabihin ng mga katagang yan. Magpasalamat ka na nga lang sa Diyos dahil hindi niya tayo pinapabayaan. Una ni Nanay Jackie. Napabuntong hininga naman si Elsa sa sinabi ng ina at napailing na lamang. Bakit po, Nay? Hindi ka ba nahihirapan sa buhay natin? Di ba nga po halos magkanda kuba-kuba ka na? Makakain lang tayo ng kahit 2 beses sa isang araw. Wika ni Elsa. Natahimik na lamang si Nanay Jackie sa sinabi ng anak at napayuko na lamang. Napagtanto niyang tama rin naman ang sinasabi ng anak. Gayunpaman, hindi naghangad ng labi si Nanay Jackie. Masaya na ito sa buhay na meron sila na kabaliktaran naman ni Elsa. Mataas ang pangarap niya sa buhay at kahit nalaki sa hirap, upod siya ng arte sa katawan na ikinaiinis ni Nanay Jackie. Sa paglipas ng panahon, tumuntong sa tamang edad si Elsa. At kahit na sinasabihan ito ng ina na magpatuloy sa pag-aaral, ngunit hindi niya ito sinunod. Sa halip naghanap ito ng lalaking makakarelasyon niya. Dito nakilala ng dalaga ang kauna-unahang nobyo nito na tawagin na lang natin sa pangalang Ronald. Matanda ng 5 taon kay Elsa. Gayunpaman, walang pakialam ang dalaga kung ano pa ang edad ng nobyo dahil mayaman ito. Madalas ibandera ni Elsa si Ronald sa kanilang lugar. Ipinagmamalaki nito na makakaahon na sila sa buhay. Mahal, alam mo ba, binili kita ng bahay at lupa. Sa'yo ko rin ipapangalan para hindi na kayo nakatira ng nanay mo sa lugar na ito. Wika ni Ronald. Sobrang saya ang naramdaman ni Elsa nang marinig ang balitang yun mula sa nobyo. Naku, talagang matutuwa si nanay kapag nalaman niya ang bagay na ito. Wika ni Elsa. Kaagad na binalita ni Elsa sa ina ang magandang balita. Ngunit hindi niya inaasahan ang sinagot sa kanya ni Nanay Jackie. Alam mo ba anak, yang si Ronald meron niyang asawa at anak. Huwag ka nang makipagrelasyon pa sa kanya at tumanggap ng kahit anong regalo mula sa kanya dahil baka malaman ng asawa niya. Wika ni Nanay Jackie. Hindi naman naniwala si Elsa sa sinabi ng ina. Alam mo Nay, hindi kita maintindihan. Tayo na nga itong aahon sa hirap kung ano-ano pa rin yung sinasabi ninyo. Tugon ni Elsa. Kung makakasira ka lang din naman ng pamilya, nang dahil dyan sa ambisyon mo, mas gugustuhin ko pang manatili tayong mahirap. Muling wika ni Nanay Jackie. Nasampal pa nito ang anak dahil sa galit. Ayaw na ayaw niya sa manluloko dahil naranasan niya yun sa kanyang mga magulang. Di ikaw Nay, manatili ka sa bulok na lugar na to. Bahala ka dyan sa buhay mo. Wika ni Elsa. Matapos sabihin ang salitang yon, galit itong umalis sa bahay at nagpunta sa biniling bahay sa kanya ni Ronald. Nung una naging masaya si Elsa sa piling nito. Ngunit kalaunan, madalas na itong hindi umuwi at palaging mag-isa sa malaking bahay si Elsa. Habang tumatagal, nakakaramdam ng lungkot ang dalaga at madalas nitong maalala ang ina. Isang araw, nagpunta sa bayan si Elsa upang mamili ng mga pagkain nang makita nito si Ronald. May kasama itong babaeng may anak. Doon napagtanto ni Elsa na tama ang sinabi ng ina. Kinausap pa ni Elsa ang kasintahan.
Inamin naman ito na totoo ang nakita ni Elsa. Labis na nasaktan ang dalaga sa nangyari pero mas pinili nitong itigil na ang relasyon nila ni Ronald. Ibinenta ni Elsa ang bahay na binigay sa kanya nito. Bumalik sa tahanan ng ina. Kaagad na humingi ng tawad ang dalaga kay Nanay Jackie. At bilang ina, hindi naman niya natiis ang anak. Ayos lang yan anak. Lahat naman ng tao nadadapa at nagkakamali. Ang mahalaga, natuto ka na sa iyong kamalian. Wika ni Nanay Jackie. Nagyakapan pa ang mag-ina at nagsimula ng bagong buhay si Elsa. Nagsimula ito ng negosyo at nagtayo ng karinderya. Katuwang niya ang ina at naging malaguyon at mabenta dahil masarap magluto si Nanay Jackie. Sa paglipas ng taon, maraming nakilala si Elsa ng mga lalaki. Ang iba'y nanligaw sa kanya ngunit tinatanggihan niya. Hanggang sa nakilala nito si Ben, isang magsasaka sa kanilang probinsya. Nakilala ito ni Elsa dahil suki nila ito. Nanligaw si Ben sa dalaga at kalaunay sinagot naman ito ni Elsa. Gayunpaman, hindi rin nagtagal ang dalawa dahil nalaman ni Elsa na may pamilya na itong iniwan sa dating tahanan. Marami pang dumaan sa buhay ni Elsa. Ngunit palagi lamang nauuwi sa hiwalayan ang lahat dahil may mga karelasyon na ang mga ito. Gayunpaman, kahit paulit-ulit na niloloko, patuloy pa din siya. Hanggang sa nakilala niya ang negosyanteng si William, isang lalaking dayuhan sa lugar. Kaagad namang napukaw ng lalaki ang atensyon ni Elsa kaya naman ginawa ng dalaga ang lahat para mapansin siya ni William. Nay, wala namang masama di ba kung makikipagrelasyon ulit ako? Di ba? Tanong ni Elsa. Napabuntong hininga na lamang si Jackie sa tanong ng anak. Ay naku anak, hindi ka ba napapagod na maloko? Palagi ka na lang napupunta sa maling tao pero ikaw ang bahala. Payo ko lang anak, sa susunod kilalanin mo muna yung tao bago ka makipagrelasyon. Tugon ni Nanay Jackie. Napangiti naman si Elsa sa sinabi ng ina at nagpasalamat ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting napansin ni William sa Elsa at natutuwa ito sa kasipagan ng mag-ina. Grabe ang aga niyo namang magbukas ng karinderya niyo. Tapos hating gabi na akong magsara kayo. Hindi ba kayo napapagod? Tanong ni William. Napangiti naman si Elsa ng palihim dahil ito pa mismo ang lumapit sa kanya at nagtanong. Siyempre napapagod. Tao lang din naman kami pero kailangan kumayod para mabuhay at makapag-ipon. Lalo na't hindi kami ni nanay pabata. Tugon ni Elsa. Sabagay tama ka. Ganyan din ako tsaka may anak din akong sinusuportahan. Kaya kailangan magsipag sa buhay ano. Wika ni William. Nagulat naman si Elsa sa sinabi nito. Nabitawan pa niya ang sandok na hawak. Ay, may anak ka na? Ibig sabihin may asawa ka na rin? Tanong ni Elsa. Hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig mula kay William. Napakamot naman sa ulo ang lalaki at napangiti. Oy, may anak na ako at kasal na rin ako. Pero matagal na kaming hiwalay ng asawa ko eh. Bale, nagsusustento na lang ako. Nagulat ka yata. Tugon ni William. Napatango naman ang dalaga at parang nakahinga ng maluwag. Wala namang nagulat lang ako sa sinabi mo. Hindi kasi halata na may asawa at anak ka na eh. Nako, ganun ba? Eh ikaw Elsa, may asawa ko na ba o kaya naman nobyo?
Tanong ni William. Bahagyang nahiya si Elsa sa tanong ng lalaki dahil nakaramdam ito ng pagkakilig. Wala pa eh. Palagi na lang ako naluloko. Madami akong nakarelasyon pero palagi ako napupunta sa maling tao. Tugon ng dalaga. Natahimik si William sa sinabi ni Elsa at napailing na lamang. Buhat ng araw na yon, naging malapit na sa isa't isa ang dalawa at naging magkaibigan. Sinunod ni Elsa ang payo sa kanya ng ina na kilalanin muna si William. At sa pagdaan ng panahon, nakilala lalo ni Elsa si William at hindi naman naglihim sa kanya ang lalaki. Hindi naglaon. Niligawan ni William si Elsa at pinakilala ito sa magulang. Dito naging kaibigan ni Elsa ang nakababatang kapatid ni William na si Grace. Alam mo, Ate Elsa, mas gusto kita kaysa sa dating asawa ni Kuya. Wika ni Grace. Nagulat naman si Elsa sa sinabi ng dalaga dahil nabanggit sa kanya ni William na malapit si Grace at ang dati niyang asawa. Ha? Akala ko ba magkaibigan kayo ni Linda? Bakit mo naman nasabi ang bagay na yan? Tanong ni Elsa. Magkaibigan kami ni Ate Linda, pero medyo weirdo kasi siya. Tugon ni Grace. Paano weirdo? Ipaliwanag mo nga sa akin kung ano yung katangian na meron ng dating asawa ng kuya mo. Hindi kasi siya kumakain ng mga pagkaing hindi siya ang may luto. Tsaka napakalansa ng pagkain pag siya ang nagluluto eh. Ang weirdo, diba? Mahilig din siya sa hindi gaanong lutong karne at madalas nasa bubong yun ng bahay nila kapag kabilugan ng buwan. Pagpapaliwanag ni Grace. Nagulat si Elsa sa mga sinabi nito. Ngunit naisip niya na maaaring ganun lang talaga si Linda. Sa pagdaan ng mga araw, mas nakilala ni Elsa si Linda dahil sa kwento ng mga kaanak ni William. Nalaman din ni Elsa na hindi binabantayan ni Linda ang kanilang anak dahil nasa poder ito ng ina at hiwalay ang bahay ng babae. Nang dahil sa mga nalaman, alam ni Elsa na higit na mas magugustuhan siya ni William at magulang nito kumpara kay Linda. Sa paglipas ng mga araw, nagpasya ang mga magulang ni William na tumira sa iisang bahay ang dalawa. Ngunit bago mangyari yon, gusto ko po munang makausap si nanay bago magpasya. Siya lang po ang may iwan sa bahay kapag umalis na ako eh. Pinapatakbo din po namin ang karinderya. Kung titira ako dito, wala nang katuwang si nanay. Wika ni Elsa. Bakit hindi mo na lang isama dito ang mama mo, Ate Elsa? Tapos kumuha kayo ng mga tauhan para may katuwang kayo sa negosyo ninyo. Hindi ba, Kuya? Tugon ni Grace. Wag muna. Hayaan natin si Elsa na kausapin ang nanay niya. Nirerespeto ko kung ano man ang desisyon nila. Wika ni William. Labis na nagpasalamat sa Elsa sa sinabi ng asawa. Kaagad naman niyang kinausap ang ina. Ayos lang naman sa akin, anak, na magsama na kayo ni William. Mabait naman ang pamilya niya at ganun din siya. Hindi ako tutol sa relasyon ninyo. Kaya wag mo na akong isipin, anak. Basta wag mo lamang pababayaan ang sarili mo. Wika ni Nanay Jackie. Kung sumama ka na lang kaya sa akin, Nay. Hindi ako mapapanatag kapag mag-isa ka lang dito eh. Tugon ni Elsa. Uuwi rin naman dito ang kuya mo, kaya may makakasama ko. Mas mabuting kayo lang na magiging asawa mo sa bahay para mas makilala nyo ang isa't isa. Palagi mong tatandaan, kapag may problema ka, lapitan mo lamang ako. Muling wika ni Nanay Jackie.
Napangiti si Elsa sa sinabi ng ina at niyakap niya ito. Salamat na ya. Palagi mo kong inuunawa. Dadalaw na lang po ako dito at magsabi ka rin kapag may kailangan ka ha. Wika ni Elsa. Tumango naman si Nanay Jackie at tinulungan pa niya ang anak na mag-impake ng mga gamit. Ilang sandali ang lumipas. Dumating ang kuya niyang albularyo na si Datu. Aba, aalis ka na pala. Mag-iingat ka. Magsabi ka sa amin ni nanay kapag may problema. Wika ni Datu. Salamat kuya ha. Kayo rin nanay. Mag-iingat po kayo dito. Dadalaw-dalaw na lang po ko ha. Tugon ni Elsa. Matapos magpaalam at mag-impake, sinundo ni William ang kasintahan at umalis na ang mga ito. Habang nasa biyahe, naluha si Elsa dahil hindi naman siya gaya ng dati na walang pakialam sa ina. Uy Elsa, gusto mo na bang bumalik? Hindi naman kailangan magmadali. Wika ni William. Hindi na. Naiyak lang ako dahil malayo din ang bahay nating kay nanay. Parang hindi na kasi ako sanay na malayo sa kanya. Tugon ni Elsa. Hinawakan ni William ang kamay ng kasintahan at kumalma naman si Elsa. Matapos ang mahaba-habang biyahe, nakarating na sa tahanan ang dalawa. Bahay dapat namin ito ni Linda eh. Pero wala. Nagiwalay kami. Kaya naman tayo na ang titira dito ha. Dito natin bubuuin yung magiging pamilya natin. Wika ni William. Labis ang sayang naramdaman ni Elsa dahil hindi niya sukat akalaing matutupad pa ang pangarap. Sa dami ng kanyang naging karelasyon at niloko lang siya. Nagsimula ang dalawa na bumuo ng masayang alaala sa bahay na yon. Ngunit nalaman ni Linda ang tungkol kay Elsa. Pinuntahan nito si Grace at kinausap tungkol sa kuya nito. At saan naman sila nakatira? Hindi ba't kasal pa kami ng kuya mo? Ang lakas din naman ng loob niya na mag-asawa. Wika ni Linda. Pero Ate Linda, matagal na po kayong hiwalay ni kuya. Hindi mo pa rin ba matanggap yun? Ikaw din naman ang may kasalanan kung bakit kayo naghiwalay. Ikaw ang unang nagloko. Tugon ni Grace. Pero wala kayong patunay. Kasal pa rin kami ni William kaya naman pwede ko pa silang kasuhan. Kaya sabihin mo sa akin kung saan sila nakatira. Banta ni Linda. Wala nang nagawa pa si Grace kundi ang sabihin kay Linda ang tahanan ng dalawa. Kagad itong subugod sa bahay nila Elsa. Wala namang kaalam-alam ang dalawa. Mahimbing na natutulog si Elsa at William nang bigla na lang dumating si Linda. Meron itong sariling susi ng tahanan dahil sila ni William ang bumili nun. Kaya naman kagad itong nakapasok sa loob. Dali-daling kumuha ito ng malamig na tubig at binuhos sa mag-asawa. Napatayo naman si Elsa at nagtatakang napatingin sa babae. Teka, sino ka? At paano ka nakapasok dito sa bahay namin ng asawa ko? Tanong ni Elsa habang pinupunasan ang muka. Asawa? Alam mo bang ako ang orihinal na asawa ni William? Ang kapal ng mukha niyong magsama dito pa talaga sa pamamahay namin. Wika ni Linda. Sinampal nito ng 2 beses si Elsa at nagising naman si William sa lakas ng bunganga ng dalawa. Kagad nitong hinatak palayo si Linda at pinalabas. Hoy, hindi na kita asawa dahil unang-una sa lahat. Ikaw ang nagloko. Kaya wala kang karapatan na saktan si Elsa. Sigaw ni William.
Sinampal naman ni Linda si William at sa puntong yun, hindi na nakapagpigil pa si Elsa. Kagad niyang sinampal ng 4 na beses si Linda dahilan para matahimik ito. Ikaw ang makapal ng muka. Matagal na kayong tapos na, William. At sa papel na lang kayo mag-asawa. Wika ni Elsa. Aba, matapang ka. Hindi mo ko kilala. Kaya wag mo kong kinakalaban at baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Banta ni Linda. Akmang sasampalin itong muli si Elsa. Nahawakan niyo ng babae at tinulak siya. Hindi ako natatakot sa banta mo. Ilang katulad mo na ang nakaharap ko. Kaya naman wala na akong kinakatakutan. Wika ni Elsa. Sa inis ni Linda, umalis na lamang ito at kagad namang kinamusta ni William ang asawa. Pasensya ka na kung hindi ko pa napapalitan ng pintuan, ha? Huwag kang mag-alala. Ipapagawa ko na rin yan para hindi na makapasok pa si Linda dito sa bahay. Wika ni William. Ayos lang. Naiintindihan ko naman tsaka hindi rin naman natin inaasahan ang pagdating niya. Tugon ni Elsa. Bilib nga ako sa'yo eh. Napakatapang mo. Si Grace kasi kahit maldita yun, diklop kay Linda eh. Hindi ko akalain na sasampalin mo siya. Wala kasi sa itsura mo yung pagiging palaban eh. Para kasing anghel yung mukha mo. Wika ni William. Ay sus, binala mo pa talaga ako. Sige na, palitan mo na yung sapin at basang-basa na. Wika ni Elsa. Matapos ang pangyayaring yun, hindi naman nananggulo pa si Linda sa dalawa. Ngunit buhat ng araw na yun, nagsimula na ang kakaibang mga nararamdaman ni Elsa. Isang gabi habang mahimbing itong natutulog, mag-isa lamang ito sa tahanan dahil pumasok sa trabaho ang asawa. Bigla siyang nakarinig ng kung anong ingay mula sa kusina. Kagad namang tumayo si Elsa at inakala nitong naroon na si William. Ngunit wala namang katao-tao doon. Bumalik na lamang sa kwarto si Elsa at muling natulog. Ngunit wala pang ilang minuto ang lumipas. Naramdaman ng babae na para bang may nakadagan sa kanya at sinasakal siya dahilan para mahirapan sa paghinga. Nang imulat ni Elsa ang mga mata, nakita niya si Linda. Nanlilisik ang mga mata. Mabalahibo ang katawan at matulis ang kuko. Paulit-ulit na sinasabing mamatay na si Elsa. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas. Napabangon ito at nakita si William na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Mahal, anong nangyayari sa'yo? Kanina pa kita ginigising pero sinasakal mo lang ako at tinutulak. Wika ni William. Nagulat si Elsa at napaiyak na lamang ito. Mahal, binabangungot ako. Nakita ko si Lindang galit na galit sa akin. Sinasakal niya ako para mamatay. Pagpapaliwanag ni Elsa. Kagad namang pinakalma ni William ang kinakasama at sinabihang bangungot lamang ang lahat. Hanggang sa naging palagi na ang bangungot ni Elsa. Nag-alala naman si William pero sinabi lang ni Elsa na wala yon. Gayunpaman, alam niya na hindi na pangkaraniwan ang mga nararanasan. Ngunit ayaw niyang mag-isip ng kung ano. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Buwan na taon. Natahimik ang buhay ni Elsa at William. Wala na rin ang mga palagiang bangungot. Hanggang sa isang gabi. Habang natutulog ang mag-asawa ay binangungot si Elsa. Kinabukasan naman. Habang nagluluto ito sa kusina, bigla na lang naramdaman ni Elsa na para bang may dumaan sa kanyang likuran.
Kagad namang napatingin si Elsa sa paligid ngunit wala siyang nakita. Matapos na magluto, kagad namang naligo ang babae ngunit bigla na lamang namatay ang ilaw sa banyo. Nakita ni Elsa ang isang anino mula sa labas. Napasigaw sa takot si Elsa at dahil sa pagmamadali, nadulas ito at nawala ng malay. Napadalas din ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Elsa. Buhat nang malaman ni Linda ang relasyon nilang dalawa ni William. Hindi na lamang inisip pa ni Elsa ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Hanggang sa isang araw dumalaw si Grace sa tahanan ng dalawa. Hindi na maganda ang nangyayari sa iyo, Ate Elsa. Palagi ka nalang binabangungot at nagkakasakit. Mas mabuti sigurong magpatingin ka na sa doktor. Wika ni Grace. Ginawa ko na yan eh. Puro na lang gamot ang nirereseta sa akin. Siguro, dala lang to ng pagod. Wika ni Elsa. Nag-aalala na ang mga ito sa kalagayan ng babae. Ngunit hindi niya pinaparating ang nangyayari kay Nanay Jackie dahil ayaw niyang mag-alala ang ina. Kalaunan, nalaman ni Elsa na nagdadalang tao siya. Kaya naman inisip nila na maaaring epekto lamang yon ng pagbubuntis. Ngunit dumating na sa puntong tinutubuan na ng maraming sugat sa katawan si Elsa na para bang inaagnas ang balat. Mahal, nag-aalala na ako sa iyo ah. Baka mapano ka at ang anak natin. Wika ni William. Ayos lang ako, mahal. Di ba nga sabi ng doktor, ganito talaga pag nagbubuntis? Tugon ni Elsa. Naging positibo lamang ito sa buhay at hindi iniisip na maaaring may kinalaman si Linda sa nangyayari sa kanya. Hanggang sa isang gabi, nagpaalam si William sa asawa na gagabihin ito. Kaya naman natulog si Grace sa bahay nila upang may kasama si Elsa. Sa kalagitnaan ng pagtulog ng dalawa, nakarinig ang mga ito ng kaluskos mula sa bubungan ng bahay. Kagad napatayo si Grace at binuksan ang ilaw. Ngunit wala silang nakita. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang nanakit ang tiyan ni Elsa. Kaya naman nataranta na si Grace dahil nakita niya ang dugo sa binti ng babae. Ate Elsa, diyan ka lang, hihingi ako ng tulong para madala ka sa ospital. Wika ni Grace. Kagad itong nagpunta sa labas at nagkataon namang kakarating lamang ni William. Kagad dinala ng mga ito sa ospital sa Elsa. Ngunit huli na ang lahat. Nakuna na ito. Parabang nanlumo ang dalawa nang malaman na wala na ang kanilang magiging anak. Ilang araw din sa ospital si Elsa. Ngunit minabuti niyang wag ipaalam sa ina ang nangyari. At nang makalabas, kagad namang nagsimba si Elsa. Dito niya nakasalubong ang kapatid na si Datu. Elsa, teka, anong nangyari sa'yo? Hindi ka man lang dumadalaw sa bahay ah. Nag-aalala na kami ni nanay. Ang sabi mo ayos ka lang. Pero ano to? Tanong ni Datu. Wala nang nagawa pa si Elsa kundi ang sumama sa kuya. Ipinaalam niya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Bakit mo lang sinabi sa amin? Paano kung lumala ang sakit mo? Wala pa kaming kaalam-alam. Wika ni Nanay Jackie. Kagad namang pinaliwanag ni Elsa na ayaw niya lamang dumagdag pa sa problema ng ina at kapatid. Kagad namang gumawa ng hakbang si Datu upang malaman ang nangyayari sa kapatid. Dito nalaman ni Datu na kinukulam pala sa Elsa. Kaya naman sinimulan nito ang ritual upang malabanan ang mangkukulam. Isang aswang na mangkukulam ang gumagawa nito sa iyo, Elsa. Nakaharap mo na siya at binantaan ka, pero hindi mo pinansin.
Mas makakabuti kung dumito ka muna sa bahay hanggang sa maalis ko ang sumpang nilagay niya sa'yo. Wika ni Datu. Hindi man sinabi ng kuya kung sino ang gumawa nung kay Elsa. Kilala niya ito. Ilang linggong nanatili si Elsa sa poder ng ina. Pareho nilang nilabanan ang mangkukulam na si Linda. Hanggang sa dumating ang araw na nakadaupang palad ni Elsa sa personal si Linda. Nagawa niya itong mahawakan at nilagay ni Elsa ang bigay sa kanya ng kuya. Wala nang nagawa pa si Linda kundi ang sumama kay Elsa. Dito na sinimulan ni Datu ang orasyon. Hindi kayo pwedeng maging masaya. Kami lang dapat ni William hanggang dulo. Sigaw ni Linda. Paulit-ulit itong hinahataw ni Datu ng buntot page. Binuhusan ng langis na may ritual at orasyon. Unti-unting nanghina si Linda. Hindi naman makapaniwala si William nang malamang si Linda ang nasa likod ng mga nangyayari kay Elsa. Nagawa namang makatakas ni Linda. Ngunit natapos na ni Datu ang ritual. Huwag ka na mag-alala. Babalik sa kanya ang sumpang nilagay niya sa iyo, Elsa. Hintayin niyo at malalaman yung tama ko. Wika ng kuya. Makalipas ang ilang araw. Nabalitaan ng mga ito na pumanaw na si Linda. Nakahinga ng maluwag sila Elsa at nang tuluyan na itong gumaling. Nagsama ng matiwasay ang dalawa. Nang dahil sa mga naganap, natuto si Elsa sa mga kamalian sa buhay. Nagpasalamat ito sa Diyos sa lahat ng mga nangyari dahil nagawa niyang magbagong buhay. Sa kasalukuyang taon, masayang namumuhay si Elsa kasama ang asawa, kasama ang kanilang mga anak. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.